Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating panghapong programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po. Siyempre, mula po dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Dito po mula sa Kalakhang, Maynila. Well, ngayon po ay October 13, 2023, Friday. It's Friday. Thanks God. It's Friday. Nako. Dami mo magpapahinga niyan dahil weekends na naman, ano po. Pero bago ho tayo magpahinga, gusto kong batiin ito ating mga kaibigan, si Miss Malajin Luga, yes. At saka syempre, greetings to Philippine Association of Academic Research Librarian for their 50th anniversary held in Kingston Hotel in Manila last September, no? At syempre po, congratulations doon kay Mrs. Candida Agkawili, former Chief Librarian, UST, Professor for 61 years. Wow, congratulations po. Just imagine, 61 years in service. And in recognition of her active involvement in Philippine Association of Academic Research Librarian. Well, congratulations po. At saka sabi po, cited for valuable and cited for valuable role and dedication, Father Paul De Vera, OSB, Vice Rector of San Beda College. Yeah. So, Miss Sor Arcilia Cabula, Sara De Jesus, Attorney Mirna Feliciano, Dr. Estrella Manuel and Corazon Vera, Rasbida Rosal, and Evangelista Santa Cruz, and Miss Belen Bivar. Yan po. Kumusta po kayong lahat at congratulations po sa inyong lahat. So yan po yung ating mga friends na nais natin batiin. At ngayon ang ating pag-uusapan sa ating programang Kadiskarte, paano tayo didiskarte sa time and life management natin. Yan ho kasi importante. Alam niyo po kasi yung sabi nga po sa yung pagbibigay ng oras at sa ating buong buhay ay napakahirap po yan Kailangan ma-manage ho natin ng maayos, ano? Sabi nga po, you should have a planner. Dapat meron ho kayong plano, no? Hindi bara-barang parang boxing herong walang patutunguhan, no? At syempre, yung mindset ho natin, no? Naka-focus. Saan ba tayo patungo? Di ba? May plano ba tayo sa ating buong buhay? Sa buong buhay mo, may plano ka ba? Ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Kasi tayo ho kasi nagpaplano. Halimbawa, yung 50 years nating ipaplano sa buhay natin, i-divide yung yung 50 years na yan, i-divide ho natin sa i-divide ho natin sa sa ilang taon, ano? Ilang taon ho bang may plano ka sa buong buhay mo? Yung 50 years mo, hatiin mo sa loob ng 10 years, no? So, yung 10 years, hatiin mo sa 5 years. Yung 5 years, hatiin mo ng isang taon, no? At yung isang taon, hatiin mo ng 2 semester. Every quarterly ho, isang quarter natin, sabi ho, ano yun? 2 quarter at isang semester. Sa monthly naman, hatiin mo ng weekly. Yung weekly, hatiin sa 5
sa daily. At yung daily hatiin sa tatlong oras, no? Walong oras kasi meron tayong 24 oras, di po ba? Sa isang araw. At syempre, yung lamang pong 24 oras, ang hirap pong ano yun eh. Ang hirap po yung i-manage kung hindi ho kayo talaga yung hindi niyo pinaplano ang inyong buhay, ano? Sabi nga po ang great equalizer yung ang time, no? Kasi po yung concept of time po ang pinakamahalaga kasi ang mga tao kahit na mayaman ka, mahirap ka o sino ka mang pinakamayaman, lahat po tayo ay binibigyan lamang ng eksaktong time, no? Yung 24 oras sa isang araw, no? At yan po ay kinakailangan i-manage natin ng maayos. At sinabi nga po ni Dr. Jordan Peterson, isang Canadian psychiatrist, anong sabi niya? The great flood is coming. Ano po ibig sabihin niyan? Ikaw ba ay naghahanda? Pinaghandaan mo ba ang iyong buhay? Kasi somebody will get ill, pwedeng ikaw o yung mga mahal sa buhay, no? At kaya nga, ano ang preparasyong ginawa mo? Na meron ka bang preparasyon? Kasi may kakilala po tayo talagang sikat, nagkaroon ng maraming pera, lahat-lahat, pero ngayon ay meron siyang sakit at hindi ho niya parang hindi yata nakapag-ipon para hong ganun, yun ang mahirap na tayo parang hindi ho tayo nakapaghanda kasi kailangan ho pala ang buhay natin pinaghahandaan natin, no? Kasi ano ba ang ginawa mo sa buhay mo? Ikaw ba ay nag-merrymaking lang at hindi ka naghanda sa iyong buhay? Kasi ang buhay po hindi laging kasiyahan na lamang, di po ba? Hindi laging kasaganaan. Kapag nandyan ka sa estado ng kasaganaan, kaligayahan, nasisiyahan ka, marami kang kaibigan, nakalimutan mo yung paghahanda mo sa mga susunod na araw, buwan at mga taon. Nakalimutan mo yung paghahanda na yon, hindi mo na paghandaan, hindi mo na manage ang iyong time, no? Dahil na parang nabisi ka sa iyong kasiyahang nadarama na kung saan nakalimutan mo wala hong permanente sa mundo. Nothing is permanent in this world, no? Only change ang permanente. Tandaan niyo po 'yan, no? Kaya kinakailangan naghahanda po tayo at pag tayo hindi naghanda, tayo rin ang kawawa. Lalo na po yung pag tumatanda na po yung tao, no? Pag tumatanda na, lahat ng bagay ay humihina na sa kanya. Physical na bagay, emotional, psychological, lahat na. At syempre, ang unang-unang hihina ay yung pagkita mo ng pera na kung saan ay siyang mong aasahan para makaraos ka sa iyong mga pangangailangan sa iyong pagtanda. Pag yan po hindi natin napaghandaan, yung ating life management hindi natin nabigyan ng mabuting paghahanda, ang mangyayari magiging kaawa-awa po tayo. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung aking mga karanasan when I was still young. Alam niyo po, ang inyong kadiskarte ay maagang lumagay sa gulo. Sa tahimik daw yun, yung nag-asawa ng maaga, no? Kasi, alam niyo po, parang 17 lang ako, mag-16 to 17. Medyo nag-asawa na po ako. Pero ang iniisip po ng mga nakararami, at yung mga kamag-anak ko, mga tiyahing ko, nung araw ng aking kasal, that was long time ago, 52 years ago, sinasabi nila, araw ho ng kasal ko noon. Narinig ko yung isang tiyahing ko na nagsabi sa mother ko, wala na, yung anak mo na yan, sa labahan na lang ang punta, sabi ho nila. Nakasuot na ako ng trahe de boda ko kasi 7:30 ang kasal namin ng mga husband ko. Napaiyak ho ako, sabi lang nung husband ko sa akin, wag mo nang pansinin yan. Ang gawin natin ay ipakita mo sa kanila na
kaya mo na pagsabay-sabayin. So, ang hindi ho nila alam ay meron na ho akong plano sa buhay ko. Kasi kung hindi ho ako nag-asawa, palagay ko, hindi ho ako nakapag-aral eh. Ang aking mga magulang ho ay mabait na mga magulang, pero um, hindi ko ho alam kung paano ko explain sa inyo, no? Kasi mga nasa music industry nga po sila, at syempre, hindi ho nila masyadong nakikita ho yung kahalagahan siguro ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Dalawa lang ho kami, pero yung kapatid ko hindi nga ho nakapag-aral, kaya naging isa siyang musikero at maaga hong umalis ng bansa upang maghanap ng kanyang sariling buhay para ma-manage niya yung buhay niya. No? Kasi ho, meron naman siyang kakayahan dahil magaling ho sa music yung kapatid ko, mana doon sa mga magulang ko. And so, ang hindi ho nila alam ay yung nasa utak ko. Parang naghanap po ako ng magpapaaral sa akin. And God has given me the chance to find a person. Yun nga po, yung aking bana, na during that time, ano ho siya, nasa third year political science. Samantalang ako po ay nasa first year per semester sa the same university that yung pong aming pinagkakitaan. At nakita ko ho na kasi yung nagpaaral ho sa akin ng first semester, no? Pwede ko ba istorya yun? Minamarites ko na sa inyo yung buhay ko. Ito, hindi dahil sa gusto ko ipagmalaki. Hindi po. Gusto ko lang malaman ninyo kung paano ko minanage ang aking time at life, no? Sa murang isip ko sapagkat nagising ako sa hindi masyadong maayos na buhay. Medyo may kahirapan. Kung kaya't bago pa ako graduate ng high school, naisip ko na paano ako mag-graduate na. Nainggit po ako doon sa mga klase ko dahil naririnig ko sila na nag-uusap, pumunta kami ng mami ko sa UST, sinamahan ako, ganyan. Samantalang ako po, walang paghahanda. And so, sabi ko, buti kaya, mag-aral na lang ako ng vocational. No? Pero doon sa akin pinag-schoolan diyan sa May Santa Ana, wala pong vocational school doon sa gabi dahil hindi naman po A1 school yata yan sa public school. So, nilapitan ko po yung isa sa mga favorite teacher ko. Sabi ko, sabi niya sa akin, Imelda, anong balak mo? Anong kukunin mo? Wala nga po, mami, kasi hindi ako makapag-aral. Gusto ko sana vocational eh. Wala naman tayong vocational. Gusto mo bang mag-aral ng stenografiya? Opo, ma'am. Sige. Doon ka sa Arellano. Kaya po, yung Arellano High School na aking pinagturuan for 38 years na ako'y naging isang guro, ay mahal po sa akin sapagkat siya nang nagbigay sa akin ng daan. Yan po, diyan ko unang minanage ang time ko kung paano, ang buhay ko kung paano. So, sinulatan niya yung isang guro doon at sinabi niya na ini-endorse niya ako at ako nakapag-aral ng vocational doon, yung evening vocational school, stenografiya. And it so happened po na yung aking mestra doon sa stenografiya ay nagtatrabaho sa Division of City School Manila bilang isang malaking katungkulan niya dyan sa Division of City School sabi niya sa akin, gusto mo ba magtrabaho sa Manila City Hall? Opo, ma'am. Sige, gagawin kita casual. Ayun mo, nagtrabaho ako doon. Tapos panggabi ho kasi yung vocational school yung Arellano Evening Vocational School. Habang nagtatrabaho po ako ron, nakilala ko yung isang binata na taga-Angat, Bulacan, na siyang tumulong naman ho sa akin na sabi niya, sabi niya, pag-aralin kita, tulungan kita. Kasi siya po ay, it so happen na nag-aaral din siya doon sa same university na nagkita ko kami ng bana ko. Itong aking kaibigan na tumulong ho sa akin, taga-Angat, Bulacan, si Mr. Sayo. Ninenroll niya po ako sa School of Education. Dahil sabi niya, maganda siguro kumuha ka ng education. Yan po, siya yung unang tumulong sa akin. Yan, dumating yung second semester na, medyo, alam nyo, yung kaibigan ko na yon medyo, yun guwapito kasi yun, at saka, kumbaga, bata pa kasi.
Minsan sabi niya sa akin, hindi kita masusundo kasi meron daw silang meeting yata. Di okay lang sa akin. Pero yung isa hong kasamahan niya na doon din nag-aaral, ang pangalan ho nun, Danny. Sabi sa akin, baby, huwag ka maniwala dyan. May girlfriend yan doon sa Bachelor of Science. Kasi ang kinukuha niya, BSc. Bachelor of Science in Commerce, no? Pero siya, ang kanyang major is accountancy. Ganun ba? Sabi ko, pinakita niya sa akin, sige, mamaya, sa uwian, makikita mo. Nakita ko nga po siya sa Hidalgo kasi pababa ng Quiapo yun Nakita ko nga ho siya, may kasama siya, kaibigan niya. And so, nag-isip po ako, paano na ako? Sino na magpapaaral sa akin sa second semester? Magsa-second semester na mo kasi. And so, wala na. Sumama ng loob ko, di ba? Pagdating ko sa bahay, sabi ng mama ko, ba't mukhang parang galing ka sa hindi, lukot ang mukha mo, sabi sa akin. Sabi ko, gano'n, yun kwento ko, gano'n, nakita ko, gano'n ba? Wala kang magagawa, hindi, gano'n. So, naisip ko, tapos na ang aming pagkakaibigan, no? And then, pumapasok pa rin ako, but then matatapos na ang first semester, magsa-second semester na, naisip ko po, siguro hanggang dito na lang ako sa first semester. Pero may kaklase po ako sa English, no, subject. Sabi sa akin, miss, hindi ko na nakikita yung wala ka na bang boyfriend? Sabi niya, ako wala na pwede bang mapakilala ko sa iyo yung pinsan ko? Ganun ba? Sabi ko naman, nagbiro pa ako. Mukhang tao ba naman yan? Yun po, at nakilala ko yung husband ko. AB, Political Science, third year, college siya. Ako naman ho, first year, first semester. Ayun, nagkataon na. Akala ko naman ho, kasi bobolahin lang ako dahil hindi naman ho sa pagyayabang, gwapo na, mistiso pa, matalino pa, di ba? Sino ba ho mag-aakalang ang isang katulad ko ay tototohanin? Nako Ito, kaya ako kinikwento sa inyo, kaya yung buhay ko talagang pinlano ko ho yan And so, kinausap ko siya. Kung talagang may plano ka para sa atin, pakiusap ko lang, pag-aralin mo ko. Tinupad ho naman niya. Nagkataon naman na wala naman sa plano namin na kami ay maagang nag-asawa kasi siya ho ay graduating, tatapos na siya ng AB Political Science, maglolo siya, no? Sabi, sa loob-loob ko, pupunta sa maglolo na to. Papalitan na ako nito siyempre, kukuha na rin ng mas ka-level niya, di ba? Parang ganon. So, dumiskarte tayo. Yan. So, yun na nga. And nangyari yung istorya. So, naging misis na ako. Pero, hindi ko po kinalimutan kung paano ko i-manage ang aking buhay. Pinakita ko ho sa kanya na ako ay isang responsable. Basta paaralin lang niya ako. In fact, sa maraming 3 taong mahigit at ilang summer yung aking binuno para matapos po ako. Ang sabi sa akin ng husband ko, one time, hindi ko po makakalimutan yon. Sabi niya sa akin, kid, bumili ka naman ng sapatos mo. During that time early 60s yun, magsa-70s. Ang sapatos nun, mga 20 pesos meron ka na. Sabi ko, wag na lang. Basta bigay mo na lang sa akin yung tuition ko, masaya na ako. Ayun ho, at luckily, natapos ko rin ho, nabuno ko rin ang 3 taong mahigit at ilang semester ang aking minimiting makamtan na profesyon, maging isang guro. Pinagsabay ko ho yun, natapos ho ako, 2 na ho anak ko, bagong panganak ako doon sa pangalawa kong anak. Pero nakabukod ho kami ng bahay kung kaya't pinakita ko ho sa kanya na kaya kong i-manage yung maliit namin bahay. At the same time, 2 kong anak. Pero kapitbahay namin yung aking mga in-laws. Kaya pagka pumapasok ho ako, dinadala ko sa in-laws ko yung aking anak na una. Yung pangalawa ho, bagong panganak nga ako nung
nag-graduate ako February 21, 1973 nung nanganak ako doon sa pangalawa ko. The same year, February, March, April 1973, I graduated. And natapos ko po yung Bachelor of Science in Education. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos at ako'y ginabayan niya. Siyempre, una sa Panginoon. Pangalawa, sa aking pagsusumikap, yung life management ko and time. Dahil kahit na pinag-aaral ho ako ng husband ko, kung ako mismo nawala na ng gana dahil sa dami ng problema. At siyempre sa husband ko na hanggang sa ngayon ay pinasasalamatan ko dahil kung hindi niya ho ako pinag-aral, ewan ko kung saan ho ako pinulot sa kangkungan. No? Ayan ho. Kaya nga minsan naiisip ko, kailangan ho pala tayong mga nilalang ay hindi basta nabubuhay lang. Meron ho tayong mga plano sa buhay. At ang ating mga oras ay talagang minamanage natin ng maayos. At yung ating mga balakay sa buhay, talagang kailangan natin gagawin ho natin. No? Ayan ho yung sinasabing, just a matter of discipline, self-discipline, and determination. Yun ho. Pag wala tayo niyan, ay mahirap po siguro. No? Kaya nga napakahalaga po ng ating pagmamanage sa buhay ng maayos. Yung meron tayong mga plano na dapat sundin, na hindi bara-bara. Kahit na sa pang-araw-araw hulang natin na gawain, gabi pa lang iniisip na natin kung ano yung mga dapat nating gawin, mga dapat nating dalhin. Ganun ho dapat di ba? Ngayon ho, matanda na tayo, ako. Ganun pa rin yung trabaho ko. Gabi pa lang, inaayos ko na ho yung mga, siyempre, pag medyo double citizenship ka na, makakalimutin ka na, para magamot ho yun, remind yourself, yung mga dapat mong gawin, gabi pa lang. Isinusulat mo, kung pwede nga, isulat mo yung mga gagawin mo at mga dadalhin mo para hindi mo nakakalimutan yung mga pangangailangan. Yan po, yan ang sinasabing time and life management na kung saan ay napakahalaga po kasi pag tayo ay bara-bara sa buhay natin, ewan ko kung saan tayo pupulutin. Ganyan po. At doon sa mga ngayon pa lang nag-uumpisa mag-aaral sa kolehiyo, binabati ko kayo at sana ay ma-manage nyo ang inyong buhay ng maayos at syempre ang ating time kasi yung mga wasted time din na ho natin mababalikan yan, no? Yung mga nasayang na mga oras na kung saan nakatunganga ka lang dyan o ano yung pinaggagawa mo, pag binaglikan mo yan, magsisisi ka lang dahil hindi mo pala minanage ng maayos kung yun ay iyong inayos na ang paano mo gagawin o paano mo isasalba yung mga problemang darating sa buhay mo. Kasi sabi nga po, the great flood is coming. Ano ibig sabihin niyan? Hindi natin alam. Bukas, baka may sakit na ako, may sakit na yung anak ko, may sakit na kung sino dyan. Pag hindi po tayo handa sa anuman pong mga sitwasyon sa buhay, kawawa ho tayo. Talagang kaawa-awa ang mangyayari sa atin dahil para tayong lumulutang sa sa dagat na wala hong sagwan or whatever na masasakyan, no? Sabi nga, at ang buhay ho ng tao, gaw tayong umasa kahit kanino pa man. You should paddle your own canoe para ho merong tinatawag na pagpapahalaga sa ating sarili, no? Kahit na ho matanda na tayo, kapag lumahad ang kamay natin kahit kanino pa man, kahit sa sariling anak, parang nababawasan ho ang ating kredibilidad. Nababawasan ang respeto nila sa atin, di ba? Ganun talaga kung sasama naman ang loob natin, wala tayong magagawa. Obligasyon natin silang paaralin. Ngayon, kung hindi naman ho sila titingin sa atin, well, wala tayong sisisihin sapagkat yun nga po, obligasyon natin yun. Nagawa na natin yung yung management natin para sa kanilang buhay, na-guide natin sila. Kung sila man ay naging mabuting anak, very good. Kung hindi naman, nakaalala sa mga magulang, very good din.
No? Wala tayong magagawa dyan. Ang mahalaga na manage natin yung ating time at ang ating sariling buhay. Dahil pinanganak ho tayong mag-isa lang. Kahit may kakambal tayo, isa-isa lang ang labas. No? Ganyan ho talaga. So, wala tayong dapat asahan kundi yung sarili natin. Sabi nga, matuto ka, you paddle your own canoe to the end. Ganyan po. No? Kaya, yun nga ho, yung time and life management is napakahalaga. So, mga kadiskarte, I hope na nakapag-share tayo ng mga diskarte natin sa buhay, no? Ang ganda kasi pag-usapan yung mga iba't ibang bahagi ng buhay na kinakailangan pagtutuunan pala natin ng pansin na hindi natin binabals-wals, no? Sabi, binabaliwala. Yun pala, pag nasa kahapunan ka na ng edad, tsaka mo ma-realize. Marami po akong mga kaibigan na gano'n, na nung kabataan nila talagang mga sikat, no? Dahil maraming pera, maganda posisyon sa trabaho, etc. Pero hindi ho nila na-manage ng maayos ang buhay nila. At the end, mukha hong kawawa. Yun lang ho. At ako nga, ang aking panalangin sa Panginoon, ma-manage ko pa rin ang buhay ko hanggang sa ako'y kunin na niya. No? Kasi ayoko hong maging pabigat sa kung kanino man. Gusto ko po, kung maaari, ako pa nga rin na makatulong kahit na uugod-ugod na ako. Gusto kong ang alaalang maiwan ko sa mga mahal ko sa buhay, hindi ako nagpabigat sa kanila. Yan ang gusto ko. Dahil kumari nga, mas magaling daw ho yung nagbibigay kaysa tumatanggap. No? Yan ho, di ba? Kaya ito nga po ang aking panalangin. Bigyan pa ng medyo mahaba-haba pang buhay para itong ating mga iniisip, yung ating mga plano dito sa ating broadcasting ay makapagsilbi pa tayo sa mamamayan sa abot ng ating makakaya bilang media practitioner at syempre dito sa ating mga kasamahan dito na siyang nagiging gabay ko po at mga kasama, lalo na tong ating binatang taring dito na si Mr. Chot Velasquez na siyang haligi ng ating broadcasting ngayon sapagkat napaka-brilliant na tao. So yan po mga minamahal kong kadiskarte. Don't forget to like us, follow us, and share us sa ating pong YouTube channel at sa ating Facebook channel. And I always say, I love you all. Bye-bye.